na kayo magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo dahil dati ninyong pagkatao at mga gawa. Kaya huwag nyo nang tatago yung sweldo nyo sa misis nyo, ha? Kaya magsisinungaling, ha? Yan. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makita. Yung kasi yung goal. Di ba? Kasi nilalang po tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Ang goal po natin, makalarawan po natin. Christ-likeness po si Jesus. Di ba? So, yung sabihin, habang nandito ka po, nakakaranas ka po ng mga ganyang karakter, idulog po natin sa Panginoon. No? Na talagang mabago ka. Lord, hindi ko kayang baguhin sarili ko. Help me, no? Na mawala na to. In Jesus' name, di ba? Yan po. Kaya tayo nananalangin. Di ba? Wala namang perfectong tao. Si Jesus Christ lang po ang nagkatawang taong perfecto. Wala nang iba. Then, pray for our leaders. No? Ito po yung sabi ng Bible. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng inirang ng Diyos. Sino po may mga inirang ng Diyos? Tayo po. Yung mga leaders po. No? Mga pastors. Mga inirang po ng Diyos yan. Di po ba? Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipayag ang iwaga ng mabuti balita. Si Pablo po yan nagre-request. Then ako rin po nagre-request na pag dineliver ko yung message ngayong umaga, huwag niyong isipin. Di ba? Ang isipin nyo, si Lord na nakakakilala sa inyo. Amen? Yan. So, ibig sabihin, lahat po kami na nagdi-deliver ng message ay we need your prayer. Amen po? So, let's start. Let's group. Hanap kayo na hindi nyo kilala na magkapanalanginan po tayo sa bawat isa. Para ma-encourage po. Connection. Ang tawag po diyang connection. Di ba? Let us connect. Connect to one another. Konektado. Hanap po kayo. Hanap po kayo. Yan. Sige po. Okay lang yan. Kahit guluhin yung bangko. Mahalaga, nakaupo po kayo. Kailangan po natin ng connection. Konektado tayo dapat sa isa't isa. Salamat po sa salamat sa mga buhay. Salamat sa biyaya mo, sa ipag-ingat, sa iyong kadakilahan. Lord, I pray na buksan mo ang aming puso. Inisin mo ang aming puso at isipan ko sa bagay na makiintindihan ko namin ang mensahe. May pabuhay po namin. Bila namin natin, bila namin natutunan, hindi may sabuan. Lord, ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang naghahari, ikaw ang nagpipili sa amin. Ikaw ang nagpakontrol ng aming isip at puso. Lord, we allow the Spirit na kontrol ang lahat ng kami. Upang, Panginoon, sa aming buhay po, ikaw pumaitaas. Ikaw maparangalan. O madakilan, hindi ko lang nilalapit sa iyong gawain ito. Naayusin ito po ito. Bawat isa ng mga tao. Nakilahin ka ng mga kurang. Wala. Salamat sa mga kapatid na pinagaling mo sa kanilang karamdaman. Ngayon, hindi namin makakapili upang sumamba sa iyo sa Espiritu. Yung iba pa namin mga kapatiran na pekton ko ng dengue ay Lord na maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong pagkakas. Wala din ka pang
maranasan ko. Nawa maranasan ko. Ang baba sa ang banal na Espiritu sa bawat isa. Yung mga wala pa po Panginoon ako ng pagkakalag. I-comfort mo sila. Salamat Lord. Wala ka. Wala po. Puri ka. Salamatan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Glorify. Glorify your name. Talaga. Salamat. Salamat po. Sa oras dito, malapit po kasi wala ang katulad. Nakilain ka. Luwalapit ka sa akin. Salamat, salamat. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang hari ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy po nang umuudyok sa aming mga puso't isipan na magpakumbaba po sa iyong banal na trono, humingi ng tawad sa mga bagay na nagawa namin hindi nakabubuti. Panginoon, kung may nakikita ka pong karumihan sa aming puso, inataas po namin ito, patuloy niyo po kami linisin upang maging malaya po makapasok sa aming puso't isipan ang iyong mensahe sa umagang ito na magbibigay po ng kalakasan sa amin, kagalakan, kapangyarihan, na maging instrumento mo, Panginoon, na magpahayag po ng mabuting balita ni Kristo sa lahat ng tao. Sa oras na ito, Panginoon, linisin mo kami. Buksan mo ang kaisipan namin at pangunawa. Kung may mga bagay na gumugulo sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, itinataas ko po na maranasan nila ang comfort na nagmumula sa iyo. Na maranasan po ang yakap ng banal na Espiritu. Ang tinig ng banal na Espiritu na madinig namin upang mabigay po sa amin ang kaunawahan ang nais mong mangyari sa bawat buhay namin. Gabayan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, na maipahayag ko po na may kaayusan ng iyong salita na magbibigay po sa amin ng inspirasyon at magbibigay po sa amin ng desire na ipamuhay po ang iyong mga salita. Ano mang gumugulo sa aming isipan, Panginoon, pinapaalis po namin sa oras na ito upang maging malaya po na makapasok sa puso't isip namin ang iyong mensahe. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at ang iyong anak na si Jesus ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po magsabi na, Amen. Good morning po mga kapatid. Muli, kami po'y nagagalak. Nakita po natin yung mga kapatid natin na tinamaan po ng dengue at ngayon sila'y malaya na at magaling na. Purihin ang Diyos sa kanilang buhay. Iba po yung talagang maramdaman po ng bawat isa yung care and love. Hindi po ba na yung prayer po, connection. Always remember, ang salita po ng Diyos ay konektado po sa ating buhay. Amen? Hindi pwede mawala yan, yung salita ng Diyos. Kasi kaya tayo nabubuhay ng maayos dahil po sa gabay po ng Banal na Espiritu at kapangyarihan po ng kanyang salita. So ngayon naman po ay pagpapatuloy po natin. Ito na naman. May pumasok na naman na ng gugulo. Teka, saan pa yun? Bakit lagi nakakapasok dito itong mga kasi nakaano? Yun, dapat walang internet. Yon. Pumapasok si Shopee. Okay. Salamat sa panalangin niyo, mga kapatid.
Wag po nating alisin sa buhay natin yan. Yan dapat ang lifestyle ng mga anak ng Diyos. Kung paano po ang ating Panginoong Isus mismo nagpakita po ng model o example na from time to time nananalangin po siya. Amen? Bagamat siya'y Diyos, still, lagi nakikipag-commune sa kanyang Ama. Sabi nila, anong pinagpipray niya? Di pinagpipray niya. Prayer ng mga Diyos yun. Amen? So in Ephesians chapters 1, verse 23, the Bible says, ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Tayo po. We are the iglesia. We are the church. Tayo po ang katawan ni Kristo, kapuspusan ni Kristo. Sa ating pamumuhay ay siya po ay naitataas. Dapat ang pag-aari po ni Kristo ay nagbibigay po ng kapuspusan sa Kanya. Bibigay ng kagalakan po sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen po? Tayo po ay iglesia ng Panginoon. We belong to Christ, ibig sabihin. The church is the assembly, ibig sabihin. Pakita na. Of citizens belonging to the Lord. Ang iglesia po ay grupo po ng mga mamamayan na kabilang po sa Panginoon o pag-ahari ng Panginoon, tinubos ng Panginoon ng kanyang dugo. Called out to fulfill God's redemptive purpose in the world. So bakit po tayo tinawag ng Panginoon mula sa masamang pamumuhay at inilagay tayo sa maayos na pamumuhay o sa madilim na buhay nilagay tayo sa liwanag kay Kristo? Para mapulpil po ang layunin ng Diyos na tubusin po ang mga tao pong nalayo sa Kanya. Tayo po ang gagamiting instrumento ng Panginoon. Dahil si Jesus Christ po, natapos na yung kanyang mission dito, umakyat na siya sa langit at nakaupo na sa kanan ng Diyos na nag-intercede po para sa atin. At pinadala po ang banal na Espiritu upang makasama natin na ipagpatuloy po yung mission na pinagagawa ng Diyos. Amen? Dahil pag walang Holy Spirit, hindi po natin magagawa yon. Nandiyan na nga ginagawa pa rin natin yung hindi tama. Hindi ba? Bakit? Hindi kasi tayo nagpapakontrol sa galaw ng Espiritu ng Diyos. As a Christian, let our life controlled by the Holy Spirit. Yun po yung mahalaga. Huwag control ng ating simple nature, kundi control po ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya in Matthew 16 verse 18, Jesus said, "My church, and I will build my church." Ibig sabihin, church ng Panginoon. Pag-aari ng Panginoon, tayo. Tayo po ang church. Tuwing may mababasa po kayo ang salitang church sa Bible, it pertains to the believers. Kadalasan po. Majority po dyan. We must never forget the church belong to Jesus Christ. Pag-aari po tayo ng Panginoon. Hindi po kayo pag-aari ng pastor. Lahat po tayo ang pastor, saka kayo pag-aari tayo ng Panginoon. Hindi po kayo pag-aari ng mga life group leaders nyo o ng council. Sa ibang church kasi, pag-aari ng council ang church. At hindi rin pag-aari ng miyembro ng iglesyang ito. The church belong to Jesus Christ. Gusto ko po maintindihan po natin yan. Amen? Wala pong pwedeng masunod sa buhay ng pag-aari ng Panginoon kundi dapat siya. Walang iba. Kapag hindi po patungkol po sa kagustuhan ng Panginoon ang ginagawa natin, nagkakaroon po ng kaguluhan. Di ba? So Christ called the assembly, the citizen belonging to the Lord for a definite purpose. May layunin po. Kaya po tayo nandito for a purpose. Meron po naisipagawa ang Diyos sa atin. Hindi lang para kada Sunday, nakaupo tayo dyan, nakikinig, tapos uwi na, or tutugtog. Hindi po. May pinagagawa po ang Panginoon sa atin. Always remember, Christ called it my church.
Ine-emphasize po niyan that He alone is the architect. He is the one who designed the church, builder, owner, and Lord. Si Jesus Christ ang nag-design ng lahat. Siya ang builder, siya ang owner, siya ang Panginoon ng church. Kaya wala po tayong ibang pinapanginoon, kundi ang ating Panginoon. In Greek word, for church means called out ones. Ibig sabihin, mga tinawag. Mga tinawag mula sa dilim, inilagay sa liwanag. Sino yung mga tinawag? Tayo, di ba? Pero may mga tinatawag na ayaw naman mag-response, di ba? Baka wala pang tamang panahon. Pero tayo po, nung tinawag ng Panginoon, nag-response tayo. Praise the Lord. Di ba? At yan po yung makakabuti sa atin. Nag-response po tayo sa panawagan ng Diyos. Dahil tumugon ka sa udyok ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Hindi mo siya ni-reject. Di ba? Samantalang mula pa sa simula ng kasaysayan ng redemptive po ng Panginoon, ay tinipon ng Diyos ang mga tinubos. Sino yung tinubos? Tayo po sa pamamagitan ng biyaya at kahabagan ng Diyos. So at natatanging ang iglesia lamang, no? Ipinako niyang itatayo. Sabi niya, ipinangako niyang itatayo, itatatag niya, sabi niya, I will build my church. Nagpasimula to noong Pentecost. Diba, noong Pentecost. Sa pagdating ng banal na Espiritu, sa pagitan po nito ay binautismo ng Panginoon ang mga mananampalataya ng kanyang katawan na isang iglesia. Nilagay po tayo. We baptize into the body. Ibig sabihin po noon, binautisman tayo, inilagay tayo sa katawan ni Kristo. Sino ang katawan ni Kristo? The body of Christ, the church. Amen? Ang writer po ng 1 Corinthians, gusto ko po, dahil dito tayo nagsisiris, identifies the writer of the book of Corinthians as the Apostle Paul. Kita niyo yung full of article who wrote the book of the 1 Corinthians, who was the writer of the 1 Corinthians, si Apostle Pablo po. At ang date of writing po ng book of 1 Corinthians was written approximately AD 55. AD 55. Nasa langit na si Jesus Christ. No? Diba? Anno Domini, in the year of the Lord. Ang purpose po ng sulat ng 1 Corinthians, the Apostle Paul founded the church in Corinth. A few years after leaving the church, the Apostle Paul heard some disturbing reports about the Corinthian church. Mali siya. At may nakarating na balita sa kanyang hindi kanais-nais na nagkakaroon ng kaguluhan sa iglesia ng Panginoon sa Korinto, yung mga mananampalataya. Na minsan nararanasan din po yan ng iba't ibang churches po sa Pilipinas, sa buong mundo. Yung kaguluhan po ng mga member. Dahil hindi po pumapayag ang anak ng demonyo na maging matatag ang iglesia ng Panginoon. Gagawa sila ng paraan upang magkagulo ang mga tao. Hindi nila namamalayan, sila ay nai-influensaan na masamang udyok, na masamang espiritu. O kanya pa, hindi mo namamalayan yan. Ginagawa mo na lang yan. Sumusunod ka because of this simple nature na nakatira po sa atin. At ang mga Kristiyano po sa Corinto, they were full of pride. Masyado ma-pride to. Magaling ako eh. Matakas ako. Marami akong alam. Yeah, ma-pride. Walang humility. At in-excuse nila, okay lang naman ang sexual immorality. Ito, yung issue sa Corinto eh. Yung living in sin, sexual immorality. Di ba? Asawa ng tatay, inaasawa. Di ba? Nakakaya. Spiritual gifts were being used improperly. Yung gifts sila, hindi na pamumuhay ng tama. Di ba? And there was rampant misunderstanding of key Christian doctrine. Yeah, magaling. Maraming theologian sa loob ng Korinto.
Kaya nagkakagulo-gulo. Kakaroon ng misunderstanding. Ang dami magagaling. Yeah. Kasi iba-iba ang pinapakinggan. Maraming pumasok ng mga false teacher. Lalo-lalo na in our time, napakarami mo na napapanood sa social media, hindi mo na ngayon malaman sinong totoo. Kaya po ako in-impress ni Lord na magturo ng tamang pag-uunawa sa salita ng Diyos. Transforming Bible Study. Pray for me. Dahil matagal ko na inaaral yan at para maituro ko sa inyo ng tama. Amen? Sa tulong po ng Banal na Espiritu. So the Apostle Paul wrote his first letter to the Corinthians in an attempt to restore the Corinthian church to its foundation, Jesus Christ. Kasi nag-build up sila sa ibang foundation sa human wisdom na, hindi na with the wisdom of the Lord. Kaya nire-restore ni Pablo. Kasi yun yung kanyang puso na mayaayos po ang mga anak ng Diyos na nagkakagulo-gulo. Amen? Dahil ayaw po ng Diyos na magulo ang kanyang mga anak. Kailangan may unity sa Bible, sa church. So si Pablo shows 3 pictures of the church in this chapter. And using these pictures pointed out what the ministry is supposed to accomplish. Anong dapat na ministry na ina-accomplish po ng iglesia, ng church? Ano ba yung pinagagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia? So, dito, nilalarawan ni Pablo yung 3 halimbawa ayon sa context po. Ano yung ministry na dapat ginagawa po ng church? The first one is, the church is a family and the goal is maturity. Pinapakita ni Pablo dito, family tayo. Di ba? Grow up. Sabi ni Pablo, mag-mature naman kayo. Ano nang pinaggagawa ninyo? Yan po yung context niyan. The second one, the church is a field and the goal is quantity. Lumawak. Diba? Lumaki. Field. Yan yung mga pinapakita analogy dyan sa tinuturo ni Pablo. The third one, the church is a temple. And then the goal is quality living. Templo ng Espiritu ang katawan mo, huwag mong sirain ang templo ng Espiritu ng Diyos. Kung ano pinapasok mo dyan na nakasisira sa'yo, inom-inom, yosi-yosi, ganyan, cluster, vape na, di ba? Sinisira ang katawan. At yung mga binabawal na ng doktor, may gamot naman, di ba? Yan ang problema ng tao. Matigas ang ulo. Kapag napapaamak, iiyak-iyak. Di ba? So, this morning, hindi ko kayang tapusin yung 3 yan. Yung una lang. The church is a family and the goal is maturity. Yan po yung po-focus muna natin. Okay? Okay po kayo? O ayaw nyo? Family. Naku, parang alam ko na naman to, Pastor. Family. Pamilya tayo Di ba? Okay. Ano yung team yan? The church ministry. Yeah. Hirap din maghanap ng mga picture kasi. So the church ministry, bakit may puno-puno dyan? Ibig sabihin growing dapat. Nagmamature. Ang church, lumalago. Diba? Tumitibay. Ibig sabihin po niyan. What church ministry needs to accomplish? Ano ang dapat i-accomplish ng church ministry? Kikita niyo po yung mga yan? Nagba-Bible study, nagpapanalangin ng sa isa't isa, babasa ng Bible. Di ba? Yung picture na yan. Anong dapat ma-accomplish? Anong ministry ng iglesia ang kailangang maisakatuparan? Ano ba yung pinagagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia? Yan po yun. Ang sabi ni Pablo. Let us read our text. The church is a family and the goal is maturity. Amen? Tandaan. Family, at ang goal,
mag-mature sa pananampalataya kay Kristo. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people. Yung spiritual people controlled by the Holy Spirit. But as to carnal, di ba? Kaya approach ko sa inyo parang carnal eh. As to babies in Christ, babes in Christ, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. Di ba? Hindi nyo pa kayang kainin. And even now, you are still not able. Sabi nyo, tagal-tagal nyo eh. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kayang i-absorb o nguyain yung mga solid food. Parang sabi siguro ni Pablo, ano pa dapat ko pang gawin sa inyo? Ano pa ba yung dapat kong ituro sa inyo para maintindihan nyo? Ba't hanggang ngayon, masyado pa rin kayong pusong mamon? Di ba? Parang ganon. Konting ano lang, nagdarandam ka na. Di ba? Alam niyo po, pagka nakaranas kayo ng ganong pagdaramdam, bawa merong taong sinaktan ka, nainis ka, sabi, praise God. Ginagamit ka ng Diyos na instrumento para may pamuhay ko yung bunga ng banal na Espiritu ng love, joy, peace, and patience. Diba? Para makita sa buhay ko yung fruit of the Spirit. Kaya pasalamatan mo yung taong yun. Diba? Pag inaasar ka. I thank God in your life. Ngayon, talagang mapapractice ko yung fruit of the Spirit. Yung love. Yung love, nanggigigil ka pa, no? Yung love. Enjoy. Peace. Di ba? Ganon ang dating mo. Para mawala yung inis mo. Hindi ka maapekto masyado, di ba? Yung fruit of the Spirit, makita sa'yo. Verse 3. For you are still carnal, sabi niya. For where there are envy, strife, and division among you, are you not carnal and behaving like mere man? Di ba? Parang hindi kayo na born again. Sabi niya. For when one say, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Di ba? Yung meron kang favoritism, faction. Di ba kayo mukhang carnal niyan? Dapat pantay-pantay ang tingin sa magkakapatid. Walang favoritism. Hindi tayo dapat katulad ni Jacob. Paborito, si Isaac. Paborito si Jacob. Hindi si Esau o yung nanay niya. Si Esau, ang paborito niya, yung nanay niya, si Rebecca ba yan? Si Jacob ang favorite. Sensya na kayo, ganyan pag nag-senior eh. Medyo nagkakagulo na isip din, no? Thank you, Holy Spirit, diba? So, Paul already explained that there are two kinds of people in the world. The natural, ito yung mga unsaved people, and spiritual, ito yung mga saved people. Diba? In-explain na yan, pinag-aralan na natin yon. But now, he explained that there are two kinds of saved people, the mature and immature. Nung last time, ang approach ko rito, the fake and the genuine, di ba? So, gamitin natin para medyo magahanggang ng konti, mature and immature. Huwag naman masyado masaktan yung mga, yung hindi fake, immature. Yan. Yung carnal, yung ginagamit pa rin yung hiling ng laman, di ba? Okay. A Christian matures by allowing the Spirit to teach him and direct him to do his daily devotion by feeding on the Word. Yan ang mga nagmamature. He allowed the Holy Spirit control this life. Na i-direct siya, ipaalala sa kanya lagi yung daily devotion. Laging manalangin, laging mag-meditate ng salita ng Diyos. Yan ang mga mature Christian. Ang tanong, ginagawa niyo po ba yan? Life group, chine-check niyo ba yung mga disciples niyo na nagde-devotion? Yan, dapat minomonitor natin. Kasi para malaman natin kung anong level na maturity na nila sa kanilang spiritual journey. Yan po yung isang strategy na ginagamit natin. At ikaw din mismo, may evaluate mo yung sarili mo kung nagmamature ka. Di ba? Kaya doon sa Dunamis, next meeting, gagawin na natin ngayon yan. Kayo na kami magtuturo.
Sa tagal-tagal na po natin na tinuro dyan. Ngayon, kayo naman ang sasabihin ko, ituro nyo nga sa akin ngayon yung mga meditation nyo. May aatin kaya? Di ba na? Yan yung problema di ba? Naku, absent. Kasi hindi nakapag-devotion. So the Lord Jesus, always remember this. The Lord Jesus wants His church to be pure, dalisay, clean, and holy. Yan po ang gusto ng Panginoong Yesus. Ang kanyang mga mananampalataya ay malinis, dalisay ang buhay at banal. At mangyayari lang ito when the church is filled with God's Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit po ay nanahan sa atin at dapat tayo ay nagpapakontrol sa galaw ng Espiritu ng Diyos. Hindi yung carnality natin ang umihiral. Kung kanya po, hindi itong flesh ang dapat nananahig, kundi yung Espiritong nananahan po dyan. So when we allow the Holy Spirit to direct our lives, we will bear His fruit. Ano yung fruit? Pag naiinis ka na, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Alam nyo, hindi ko maintindihan kung sino naka-imbento ng salitang wait lang. Di ba? Noong panahon namin, walang wait lang eh. Opo. Ganun kagad kami sa tatay namin pag inutusan kami. Ngayon, 3 oras na yung pinauugas mong pinggan na wait lang. Kaya sabi ko sa mga anak, salamat sa inyo kayong ginagamit ng Diyos para ma-practice ko yung joy, love, and peace, and patience, at self-control. Kaya, ako na lang ang mag-uugas ng pinggan. Di ba? Dapat ganun tayo. Eh, pag ako'y nag-ano, baka sabihin pa pastor ka pa naman, tapos galit ka, di ba? Ang hirap ng katayuan natin, di ba? So, kailangan natin ng fruit of the Spirit. Kasi yan dapat nakikita sa atin. Whether we like it or not, every day of our life, may encounter natin ng mga tao na magbibigay sa atin ng kainis-inis, na nadidinig, nakikita. Di ba? Ang ipapractice mo yon, yung fruit of the Spirit. The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Purihin ang Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang Banal na Espiritu para may practice natin yan. Pag ganyan ka, sa tingin mo, meron kang makakaway? Wala. Kabati mo lahat. Hindi ba? Wala kang kaway. Kasi, we are bearing the name of Jesus. Di ba? Inayaan ni Panginoon na dali natin ang kanyang pangalan. That's why we were called Christian, because we are Christ follower. Diba? We are bearing the name of Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan. Huwag natin sirahin po ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan nating buhay, kundi ma-exalt ang pangalan niya. That is the very purpose. Diba? Tayo ay siya ang hari ng ating buhay, sabi ng awit po. Diba? Pangalawa, the immature Christian, yung immature, lives for the things of the flesh, yung carnality, means yung flesh, carnal, and has little interest in the things of the Spirit. Konti lang. Hindi siya masyado mahilig sa mga spiritual thing. Ang gusto niya lagi yung nais ng kanyang laman. Tapos, mag-a-advise pa yan doon sa mga mahal niya sa buhay na wala pang relasyon sa Panginoon, kung anong ginagawa sa loob ng tahanan. Ayaw mo lang sila, ganyan na talaga sila eh. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. May responsibility ka sa Christian to pray for them. Hindi pwede allowed na ganun. Christian ka eh. Lalo-lalo na kung ikaw may authority sa bahay, ayahan mong gumawa ng hindi mabubuti mga kasama mo sa bahay. Hindi pwede yun. You talk to them,
confront them with love and care, show to them na yung ginagawa nila ay hindi mabuti. Di ba? Dahil sila, alam nila, Christian din sila. Kasi hindi naman sila Muslim, hindi naman sila Buddhist, di ba? Ganun, di ba? Pag Pilipino, gano'n, Christian ako. Bininyagan ako Christian, di ba? O, Christian ka pala, ba't ganyan pamumuhay mo? Nakakahiya. See? Dapat you call their attention. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, you have the right to talk to them, discipline them. Kasi ang understanding natin ng discipline, parusa eh. Hindi po, ang meaning talaga ng discipline is to train them. Explain to them what is right in the eyes of God. Discipline. Kaya nga connected yan sa discipulus. Disciple. Discipline. Kung niyo po, pag nagkaroon kayo ng etymology, tingnan niyo sa Merriam-Webster, saan galing yung salitang yan? Discipulus, discipline. Kung niyo po, yan. Hindi dahil discipline, pinaparusahan, pinapalo, hindi. Kundi, tinitrain sa tama. Itinatama yung mali, inaayos. Amen? So, we can live righteously, not according to the flesh. Pwede tayong mabuhay po ng matuwid sa harap ng Diyos na hindi sa ayon sa udyok ng laman, kundi sa udyok po ng banal na Espiritu. Galatians 5 says, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Di ba? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, dapat ang banal na Espiritu ang nagkokontrol sa inyong buhay, hindi yung laman mo. Hindi yung flesh, hindi yung hilig nito. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging may battle yan, dalawang yan, di ba? I-explain ko no si Pablo sa Romans 7, di ba? Laging naglalaban ng dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ayan sabi ni Pablo noon. Experience niya rin yan. So dapat, lagi tayong lumuluhod, Panginoon, strengthen me. Dala-dala ko ang pangalan mo. Huwag mo ngayon masira ang pangalan mo sa buhay ko. Pagka medyo ang laman mo, inuudyo ka ng gumawa na hindi mabuti, na makasisira, pray ka na, Lord, help me. Diba? May mga temptation. Remember the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience. Diba? Lagi nyo isipin yun, yung bunga ng banal na Espiritu. Why? Because we are Christian. So one essential mark of the church, diba, of the Lord Jesus is the presence and power of the Holy Spirit. One essential mark of the church of the Lord Jesus Christ is the presence and power of the Holy Spirit. Jesus said, I will build my church. Jesus built His church by filling His disciples with the Holy Spirit. And empowered niya. Kaya nga sa Pentecost, di ba, bumaba ang Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. Kailangan kasi natin ang banal na Espiritu na manahan sa atin upang siyang gagabay sa atin. Makapag-desisyon ng tama, mag-isip ng tama. Kaya every day of our life, we need to pray. Kung merong masiselang desisyon kang gagawin sa buhay mo, you kneel down, pray, Lord, help me. Give me the right decision. Di ba? Kaya nung ako po inopera ng Montero, talagang pinag-pray ko yan eh. Ba, tinawagan ko talaga yung bangko. Anytime, 700,000, I will credit to your bank. How much the monthly? 16,000 a month. Pray ako. Pinakita sa akin ni Lord, una, kaya mo ba yan? Isip ako. Hindi. 16 5 taon. 5 taon ako maghihirap, di ba? Pangalawa, yung plate number, pareho ng plate number ng kotse mo. Eh di wala akong alternative. Sayang lang. Pangatlo,
nalubog yan ng bagyo eh. Alam mo ba, yung kotse na yan, kaya binibenta, kasi nalubog yan. Kaya, sabi ko, wag na lang. Pray ako. Hindi ako nagpadala agad doon sa udyok ng aking nasa, ng flesh. Nakita niyo po, kaya nakapag-desisyon ako ng tama. Diba? And God is good. God knows what we need. Another example, I want to share with you the blessing of God, the goodness of God in my life. I always tell this to you. Next week, bibiyay kami ng La Union. Siyempre, kailangan budget. Gasolina, tolpi dyan. Palagay ko, bali ka dyan, mga 2,000 na eh. Walang pera, di ba? Ano ngayon, linggo? Nung Friday night, tumawag sa akin yung friend ko. Nandun ako sa seminar, doon sa leadership. Nandun ako sabi ko, nasa seminar ako bro, wait lang, I will call you back. So tinawagan ko, nagtawagan kami ng night. Alam mo, sabi sa akin, may bumubulong sa akin. Ano na naman bumubulong sa'yo? Christian kasi yun eh, dati kong kasama sa church, nasa Oklahoma siya. May bumubulong sa akin, pastor. Sino bumubulong sa'yo? May dinidemonyo ka na naman. Pampira ka naman. Christian na tayo. Walang demonyo sa atin. Ayun joke lang. Ang Holy Spirit. Ayaw akong patulugin. 1 linggo na. Ano binubulong sa'yo? Padalan daw kita ng pera eh. Ay, tinugon mo ba agad, bro? Sabi ko, tuwa ko eh. Ano, talaga? Oo. Wala eh. Hindi ako makatulog. Kailangan daw, bigay mo sa akin complete name mo. Cellphone number mo, sa kay address. Talaga, thank you very much in advance, bro. Ha? Talagang, believe ako sa'yo, talagang sensitive ka sa conviction ng Holy Spirit. Di ba? To God be the glory, I thank God. He sent me $200. Kapong kinuha po sa Palawan, 11,000. Meron na kayo panggastos ko yun. Di ba? Nakapag-tight suli ako. Diba? Ganun lang yun eh. So, alam kasi ni Lord may mga needs ka eh. Di ba? Kaya sabi ko, huwag ka matakot. Huwag kayong maggalala. May gagamitin si Lord na tao. Kaya Mrs. kong tuwan-tuwa eh. Ayun, ati tayo. Ayan ha. Alam niya eh, pinadala rin sa kanya yung amount eh. Kaya huwag kayong magtatago. Hindi ko matatago kasi pinadala rin sa kanya. Na-joke lang po. Tuwan-tuwa, ati ko yun. Siyempre, kailangan ko, mababayad ako insurance, sabi ko. So, I thank God. He is so good talaga. Diba? Basta nakadefend sa kanya. Sabi naman niya, I will never leave you nor forsake you. Huwag lang kayo magbukang pera. Diba? Sabi sa Hebrews, diba? Yun. So, in 1 Corinthians, tignan niya po. The Holy Spirit lives in every believer. Ito po yung sabi niya. Baptizes us together into one spiritual body, the church. Ang Holy Spirit po, lahat po ay nananahan po sa mga mananampalataya. Evaluate yourself. Nandiyan ba talagang Holy Spirit? Di ba? Lahat po ng mananampalataya, anak ng Diyos, pinananahanan po ng banal na Espiritu. At yan po ang maggagabay sa atin at magtuturo sa atin kung ano pong dapat natin gawin. Tandaan niyo po yan. Kayo matakot. God loves us. Always remember that. He knows what we need. Di ba? So, He baptizes all believers together into one spiritual body, the church. 1 Corinthians 12, di ba? We drink one spirit. Di ba? Ibig sabihin ng drink one spirit, nanahan. Di ba pag uminom ka, papasok sa katawan mo yung tubig? Yun ang ibig sabihin, no? Nagdwell ang Holy Spirit sa atin. Isang espiritu lang ang nananahan po sa atin. Di ba? Yan po ang meaning kasi noon. So in 1 Corinthians 4:15-16 sabi niya, kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
sa pamamagitan ng magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Si Pablo ang spiritual father ng mga taga-Korinto. Di ba? Sabi niya, kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyan, iisa lamang ang inyong ama. Siya yun, sinasabi niya. Hindi yung amang Diyos. Siya yung spiritual father. Sapagkat kayo naging mga anak ko, sabi niya, sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita. We have spiritual father. Huwag niyong kalilimutan yung inyong spiritual father. Ako, bagamat kahit na siya ay napariwara din yung tatay ko spiritual ay, pero siyang ginamit ng Diyos na ako'y makakilala. At merong pangalawang ama na ginamit na actively po, na nag-i-inspired po sa akin sa kanyang buhay. Yung nasa Pampanga, si Pastor Boy. My spiritual father. Kaya lagi kami nagko-communicate. Pagka meron ako hindi maintindihan, tinatawag, Pastor, can I call you? Ask you something I don't understand? Okay, call me. Meron. Kaya mahalaga po yung meron ka natatawagan. May nagme-mentor sa'yo. Di ba? Kasi hindi na naman natin alam lahat. Di ba? Ang Holy Spirit, gagamit ng mga pamamarahan para maintindihan mo. Gusto niya mangyari. During my 18 years, I ministered. No? Nagagamit po ko sa iba't iba ay hindi ko po ginawang entertainment ng church. Kundi ako'y natutuwa sapagkat naituturo ng tama na nagbibigay po ng enlightenment sa mga tao. Na pagkatapos pagbaba ng pulpit at nagpapasalamat na nagigising sila. Kasi hindi naman entertainment ang pinasok natin para patawanin ng tao. Kundi itama po ang kanilang isip at puso at ipamuhay ng tama. Di ba? The same with si Pablo po. During the 18 months he ministered in Corinth, Paul had tried to feed his spiritual children and help them mature in the faith. Si Pablo, 18 months siya ron nag-minister sa Corinth. Ibig sabihin na 1 year and a half, hindi ba? Na ang ginawa po niya, pinakakain niya ang mga tao doon para mag-mature sa kanilang pananampalataya. Just as a human family, everybody helps the new baby grow and mature. Yan, kamukha niya mga batang yan. Ano ba pinakakain dyan dati? Gatas. Mga oats na malalambot. Diba? Kasi hindi pa nila kayang ngumuya ng solid food. Pero hindi sila nanatiling bata. Habang kumakain sila, nag-grow sila. At nabibigyan sila ng mga tamang pagkain na para sa kanyang edad. Di ba? So in the family of God, we must encourage spiritual maturity. Ganon din dapat tayo nagmamature. Kaya hindi tayo dapat nananatili sa mga baby food, not milk. Kundi dapat matuto rin tayong kumain ng mga solid food na magpapatibay po sa atin. Ganon din sa bata, di ba? Yung mga anak natin, pag lumalaki, pinakakain mo na ng solid food. Kasi may ngipin na eh. Di ba? So, what are the marks of maturity? Ano ba yung palatandahan? Ano ba yung, para makita mo na nagmamature ang isang Kristiyano, ang palatandahan? For one thing, you can tell the mature person by his diet, kung ano yung kinakain niya. Yung mature. Ano yung diet niya? Remember, sabi ko nga, yung mga bata, during the time, they are still baby, binabantayan natin kung anong kakainin natin, sinusubuan pa natin kung anong dapat kainin natin. Bata pa kasi, hindi pa marunong kumain ng sarili, di ba? Baby kasi nga eh. Di ba? May mga ganun ding Christian, di ba? Pinakakain natin, ginaguide natin, tunuturo natin yung dapat nila. Hanggang sila yung mag-mature, mag-grow. So, sa pagtuturo, pagpapakain, you need the fruit of the Spirit. The love, the patience, di ba? Self-control.
Di ba, minsan nakakainin. Tinapon mo. Di ba, may ganyan bata kasi, ayaw ko yan. Di ba? Kailangan mo ng patience. Di ba? Yung sasabi ko. So, you gave them food and helped them to eat the food need by their physical body. Ano yung pangangailangan ng mga bata? So, abang lumalaking bata, they learn to eat different food. Tama? In spiritual life, dapat ganun din tayo. Abang tumatagal, lumalago, dapat natututunan natin kumain ng mga solid food. Diba? Yung mga bata, they graduate from milk to meat. Diba? Dapat tapos ka na doon sa milk. Dapat meat na rin yung kinakain mo. Sabihin, hanggang bata, puro gatas ang kakainin mo, hindi ka mag-grow. Hindi lalakas ang physical body mo. Nakakuha niyo po? Yan. So what is the difference between the milk and the meat? No? The usual answer is that milk represent the easy things in the world. Yung mga madadaling unawahin po sa salita ng Diyos, yan yung mga milk. While meat represent the hard teachings or doctrines, yan yung hard. Yan yung meat, mga solid. Yan yung pinagkaiba niyan. Di ba? Tignan niyo po ang sabi ng writer po ng Hebrews. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, si Jesus. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Kita niya, pati yung writer. Kaya sabi nga ng mga theologian, possible, ang sumulat din yan si Pablo eh. Kasi yung dating eh. Yung style. No? At yung mga context, mga teaching niya. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Sabi, dapat sana yung nagtuturo na kayo. Sa dami na nga naman kasi na nadinig nyo, sa tagal na ninyo, ang dami ng training na dinaanan nyo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Dapat, sabi niya, nagtuturo na kayo eh. Parang ngayon eh, kailangan turuan kayo ng basic teaching about the Word of God, patungkol sa salvation, sa laying of hands, sa prayer. Di ba? Yan yung sinasabi ng writer. Verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas, at kulang pa ang kalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabutit masama. Yung mga sanggol, di pa nila alam mabutit masama. So yung mga nag-mature na, nag-grow na, alam na niya yung masama at mabuti, di ba? Yung sabi ng writer. So ibig sabihin, yung talata na yan ay nagtuturo na ang gatas ay kumakatawan sa ginawa ni Jesus Christ nung siya nabubuhay pa rito. Mga basic teaching. Diba? Salvation. Repent. Diba? Tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa ngayon sa langit. Yung karne naman. Yung ministerial, ang hirap unawain nyo. Ano bang ginagawa ngayon ni Jesus Christ sa langit? Yung mga doctrine na medyo malalim. Hindi ba? So, the writer of Hebrews wanted to teach his readers about the present heavenly priesthood of Jesus Christ. But his readers were so immature, he could not understand it. Milk. Ibig sabihin ng milk, yung kaalaman na walang pagsunod ay hindi nagsusulong ng pagpapahunat sa isang tao. So, milk, ibig sabihin, ito yung mga basic teaching on knowledge, di ba? But knowledge without obedience ay hindi po lumalago ang tao. Hindi nagkakaroon ng pagbabago. May knowledge nga, hindi naman pinamumuhay. Parang sabi ni James, kung nakikinig kayo, hindi nyo naman sinasagawa, dinadaya nyo lang yung sarili nyo. Di ba? Sabi ni James. Tingnan nyo po ang sabi ng Hebrews. Therefore, let us live the elementary
teaching of Christ or doctrine of Christ. Doctrine, teaching, the same yan eh. Di ba? And go on to maturity. Sabi niya, kalimutan mo na yung mga basic teaching na yan. Go on to maturity. Explain ko yan mamaya, bago kayo mag-react. Not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washing, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment. Yan sabi yung mga elementary teaching. Di ba? Sabi ng writer. Sabi niya, live. Iwanan nyo na to. Hindi ibig sabihin ng live dyan, to despise or abandon the basic doctrines. Hindi yan ang ibig sabihin yan, live. Na wag mo nang alalanin, wag mo nang amakin yan, wag mo amakin yan. Hindi ibig sabihin, amakin mo na yung mga basic teaching na yan. Ibig sabihin, yung mga basic na teaching na yan ay meron yung isang lugar na kung saan mo dapat ituro. Starting point yan sa mga beginner. Kaya kamukha ng new life, for spiritual law. New beginning. Basic yan, starting point yan. Pero kung 10 taong ka na, yan pa rin ang gusto mong mahal, ibang usapan na yun, sabi ni Pablo, ng writer. So yung mga basic teaching, mga elementary teaching na yan about the doctrine of Jesus Christ, this is the gate of entrance on the road to salvation. Yun yung entrance yan eh. Road to salvation yan eh. Mga basic teaching na yan eh. So ngayong ikaw yung saved na, matagal ka na saved, at yun pa rin ang gusto mo. Iba naman na yung mag-grow ka para magamit ka ng Panginoon sa kanyang kingdom. Diba? Yan ibig sabihin dito ng writer. So, elementary teaching of Christ as the oracles of God. Oracle meaning divine revelation, divine teaching, pag sinabing oracles of God. Yung mga revelation na mababasa mo sa Hebrews 5:12. Sabi nga niya, dapat hindi na milk ang kinakain nyo, you need solid food. Diba? It refers to the Old Testament. Yung mga teaching na yan, yung sa 6:12 na yan, okay, isa-isayin natin yan. Yung writer na yan, it's referring to the basic Old Testament teaching that prepared the way of Messiah. Yung sinasabi niyan. The beginning teaching about Christ, the Old Testament doctrine, include the 6 features listed here in Hebrews 6:1-2. Ano yan? Ano yung mababasa nyo dyan? Ang sabi dyan, go on maturity. Itong ating remote, tayo mag-mature eh. Sis. Go on maturity. Ibig sabihin, di po ba? Yeah. Go on to maturity. Ibig sabihin, salvation by faith in Messiah Jesus. Sabi niya. Sa Messiah. Second, repentance from dead works. This is Old Testament form of repentance, is the turning away from evil deeds, tumalikod sa masasamang gawain that bring death, nagbibigay ng kamatayan sa iyo, turning to God, sa Diyos ka lumapit. Repentance from dead works. Pangatlong sabi diyan, faith toward God. So, ibig sabihin, faith, to, medyo baka masyak kayo, directed only toward the Father is unacceptable. Kung ang faith mo ay sa Diyos Ama lang, is unacceptable. Bakit? Maraming teacher ngayon, ang faith nila ay sa Ama lang. Kung ang faith mo si Ama lang, without faith in the Son of Jesus, or the Son of God, Jesus Christ, unacceptable. Kasi maraming religious ngayon, Ama lang, hindi sila naniniwala kay Jesus dahil si Jesus ay tao lang. So, ibig sabihin, faith directed only toward the Father is unacceptable without faith in His Son Jesus Christ. Bakit? Ang pananampalataya ay dapat na kay Kristo Jesus lamang.
matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one can enter my Father's kingdom except through me. Paano ngayon sila? Ama lang. Walang Jesus Christ. Ang Ama mismo nagsabi, kay Jesus kayo manampalataya para makapasok kayo sa Ikarian. Amen? Di ba? Yung isa naman, si Jehovah lang. Si Jesus, maliit lang na Diyos yun. Si Jesus, tao lang yan. Si Father lang. Tama? Hindi tatanggapin yun. Again, ang pananampalataya na nakatuon lamang sa Ama ay hindi katanggap-tanggap kung walang pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Kailangan nananampalataya ka sa anak ng Diyos para ikaw tanggapin sa langit. Maliwanag? Ha? Nag-iisip kayo ha? Maliwanag? Dahil kay Jesucristo lamang. Kanino matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesucristo lamang. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Utos po ng Ama yan. Kung gusto niyo makapasok sa aking karyan, manampalataya kayo sa anak ko. Amen? Ano pa yung teaching ng Hebrews 6:1-2? Washing. In the Old Testament Levitical system, there were many ceremonial cleansing which were outward signs of heart cleansing. Di ba? Mga ugas-ugas, maraming ginagawa mga Leviticus, di ba? So ano ba sa New Covenant? Ito ang sabi. The New Covenant called for an inner washing that regenerated the soul. Ang gusto, inner, hindi outward lang, malinis. Kundi, yung kaloob-looban, yung pagkatao mo, nalilinis. Papaano? Sabi ng Titus, but when God our Savior revealed His kindness and love, He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. See? Nakita niyo po? Paano nalinis ang iyong kasalanan? Paano ka na-born again? Nagkaroong bagong buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay malugod niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Without Jesus Christ, we are nothing. Diba? Apart from me, we can't do nothing. Another mga basic teaching, laying on of hands. Under the Old Covenant, the person who brought sacrifice placed his hands on it to symbolize his identification with the substitute sacrifice for sin. Mababasa niyo sa Book of Leviticus, di ba yung mga Israelita pag may kasalanan, lalapit sa high priest, merong klase po ng i-offer mo. Halimbawa, yung tupa. Offering. Ang gagawin ng pare, hawakan niya sa ulo yung tupa at yung magandog. Yung kasalanan nitong nagandog, lilipat doon sa tupa. At yung tupa ay papatayin. Substitute. Sa halip na itong nagandog ang gigilitan sa kasalanan, yung tupa ang gigilitan. At yung dugo nung iyahandog sa altar. Yan tinatawag nila mga laying on of hands. Parang sa ngayon, pag lay hands mo niya para gumaling. Di ba? Eh kung hindi may lay hands, hindi ba gagaling? Pray. Faith.
have faith that our God, the Lord Jesus Christ, is the great physician. Hindi tayo. Minsan nalulungkot tayo pag ay tumanggap, hindi gumaling, kasi iniisip mo, nasa iyo ang kapangyarihan. Wala po sa atin. Nasa Diyos po ang kapangyarihan. Ang kailangan lang po natin, gawin natin yung ministry natin as a church to pray. To pray for them. Pag makahawa po natin sa Panginoon na yung mga kasama natin sa bahay ay baguhin ang isip at puso. Pray. Diba? Na bigyan sila ng tamang kaisipan na mula sa Diyos para makapag-desisyon sila ng tama sa araw-araw ng kanilang buhay. Kasi pag nagdepende lang tayo sa galing natin, mas madalas nagkakamali tayo. Di ba? So we need the guidance of the Holy Spirit in our life. That is why the Holy Spirit is dwelling in us. Panguling, teaching dyan. Resurrection and eternal judgment. Naniniwala ang mga Pariseo in the resurrections from the dead. But they are still spiritually dead. Diba? Naniniwala sila dyan. Diba? Tingnan niyo po. Diba? Diba yun? The Word of God. Di ba? Makikita niyo. Is our spiritual food. Sa 1 Peter, tawag dyan ay milk, bread, meat, honey. Di ba? Kaya sabi ng Bible, sa Matthew 23, 27, 28, itong mga Pariseo nito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magagandang sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay, babaho. Ibig sabihin, ang ganda ng panlabas. Wow, habang naglalakad ka, ganda, ang bait-bait mo, di ba? Wow. Sino yung mga ganyan? Lalo sa eleksyon. Wow, ang bait-bait. Oy, niyayakap ka pa eh. Di ba? Tapos pupuna sa alcohol. Di ba? Yayakapin ka niyan. Maniwala ka hindi. Kahit hindi ka pa naliligo, yayakapin ka niyan. Boto mo ko ha? Panlabas. Pero yung loob, mabaho. Parang ano? Tawag doon, nicho. Parang nicho. Parang yung nicho na punong-puno ng marmol, napakaganda. Pero yung loob ng nicho, ang baho. Kalansay. Ganyan-ganyan kayo, sabi ni Jesus Christ. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamahan. Huwag tayong magpakitang tao lang sa harap ng tao. Be natural. Yes. Be normal. Hindi yung... Kasi may pastor akong kaibigan eh. Nung time na yun, ayaw niya kami lalabas na naka-short. Dapat, ano kayo mga workers kayo? Eh, ba't naman? Babasketball ako, papantalon? Hindi kong ganun, di ba? Nakasando? Ang bira yung pastor. Tapos minsan kita ko, nakasando ako, naglalakad. Pastor ka, ano sama naman? Oh. Mamamalengke lang ako, lang magbarong ako. Kasi siya, nakaporma lagi. Di ba? Dapat be natural. Pastor, nagbabaro lang ako sa church. Sa palengke, baka sabihin ng ina, tinatawara kong bangos dyan eh. Nakabarong ka pa, kuripot mo, di ba? Ito, nakakasabay sa palengke. Bihira. Dapat be natural. Di ba? Yung isang pastor, si Pastor Bonifacio na Victory, nakwento niya yun minsan eh. In-invite daw siya ng pastor, ng mentor nila, pumunta sa bahay. So, siyempre, mag-asasya, pupunta sila sa pastor na Amerika, nagporma pa raw siya. Tapos pagdating daw nila sa bahay, pagbukas, naka-short lang, nakapambahay lang, oh, welcome, brother. Hindi, in-expect niya, nakaporma din. It's natural, sabi niya. Nandito lang sa bahay lang, mag-Amerikana pa ako, harap sa inyo. Di ba? Huwag tayong katulad ng mga Pariseos, yung mga legalistic na ito, na mapagkunwari.
Kailangan maging natural po tayo, mga kapatid. Amen? Walang tinatago. Often, kung may problema, magsalita. So, naniniwala ito mga Pharisees na ito. No? They believe in the judgment, in the resurrection. Ang problema, hindi talaga sila natatransform. Yung hilig pa rin nilang gusto nilang ipakita. The baby begins with milk. But as he grows and his teeth develop, it needs solid food, di ba? Kaya milk dyan, daddy, wala pang ipin. Tapos, yung pinakakain nga lang namin nun, yung gerber ba yun? Meron pa bang gerber? Yun, gerber, mga ano lang. Tanong sa akin nung, Pastor, paano yung mga senior na ano na? Oat milk na lang di kinakain. Wala nang ipin. Nipiloso po mo ako eh. Sabi ko eh. Di ba? Sa spirituality, di ba? Baby pa kasi. Kaya nga pinag-usapan natin noon, pag baby pa, medyo alagahan muna ng sa life group para yung mga solid food na madidinig niya, teaching sa church, ay hindi siya masyado ma-choke. Hindi siya mahirapan i-digest. Hindi ba? Pag baby lang. Okay? So, the baby begins with milk, but as he grows, his teeth develop. Ng spiritual maturity or immaturity if you discover what kind of diet you enjoy. Di ba? Para ma-determine mo ang isang mananampalataya sa kanyang spiritual maturity or immaturity ay kung saan siya nag-i-enjoy sa kinakain niya. Pagka siya enjoy sa mga tawanan, yay, praise the Lord. Yan. At pagka medyo serious ang teaching, lungkot niya, ayan, makikita mo. Ayoko yan. Yung mga teaching na yan. Di ba? Diyan yung makikita. Madali mo siya ma-determine. Depende do sa gusto niyang marinig na message. Ni mature at immaturity. Kaya sabi ko nga, I've been preaching the Word of God. Naging youth pastor po ako for 2 years. Then 16 years na ako dito. So that may 18 years. At in some churches po, minsan na-invite po tayo sa mga conferences po sa Bicol. Nagagamit po tayo dyan. At lagi po ako nagpapasalamat sa mga congregation na they wanted to be enlightened and edified, not entertained. Na mas gusto po nila yung na-edify sila, na liliwanagan sila, hindi yung ine-entertain lang sila. Marami pong ganyan. So it is important that we preach the gospel to the lost. But it is also important that we interpret or explain the gospel to the saved. No? Mas mahalaga po yun din. Sa mga saved na maipaliwanag na maayos po yung sinasabi po ng gospel, ng scripture. Importante po yung nagpipreach tayo sa mga lost people. Pero it's important also that we explain to the saved sa inyo yung tamang sinasabi po na salita ng Diyos. For example, si Pablo, he did not write in the church of Romans to tell the Romans how to be saved. Hindi yan tinuro to. Di ba? Yung how to be saved sa Roman. For they were already saved. Mga saint na to nasa Romans. He wrote to explain to them what was really involved in their salvation. Ano ba yung dapat nakikita sa inyong salvation? Ano yung result dapat ng salvation nyo? It was an explanation of the deep things of God. And now they apply to daily life. Yung pinakamalalim patungkol sa Diyos. Yung mga teaching ni Apostle Pablo sa Romans. So there is another way to determine maturity. Ano po? The mature Christian practices love and seeks to get along with others. Yan. Gustong-gusto niya nakakasama yung mga kapatiran. Kayo ba? Gustong-gusto niya nakakasama yung katabi niyo? O nagkataon lang nakatabi ko ngayon to? Tinitiis ko lang, pastor. Ha?
Di ba? Kasi ganyan yan eh. They practices love and seeks to get along with others. Sabi po nung inatinang kong seminar kaapon sa Green Hills Christian Church sa Malolos, sabi nung speaker, si Maloy Malibiran sa Lumbide, sa kanyang asawa niya, every time na umaten sila sa mga conferences, nag-iwalay sila ng hupuan, hindi sila nagsasama. So mas grupo sila sa mga hindi nila kilala. Kasi para nakakakuha sila ng mga ibang idea, nakakakwentuhan nila. No? Kaya pag uwi nila, magkasama sila sa kotse, nagkukwentuhan sila kung ano yung mga napulot nila. Hindi yung sabi nga, dumating kayo dito, magkakasama na kayo sa sasakyan, pagdating nyo rito, kayo pa rin magkakasama, nagkukwentuhan, at pag uwi nyo, kayo pa rin magkakasama, at yung pa rin na pinagkukwentuhan nyo. Hindi dapat ganon. Dapat nakikipag-mingle ka. Nakikipag-relate ka sa ibang tao. Meron ka nakakakilala iba-ibang tao na nakakapulot ka ng iba-ibang bagay na matututunan mo sa buhay. I pray, ang ganda ng church nila na magkaroon tayong ganun church. Sa Green Hills. Nakakatawa doon, kapangalan ko yung pastor nila, si Salvador Bautista. Pastor, pare tayo, Salvador. Nakakatuwa. Sarap din kasi nakikipag-ano ka sa body of Christ. Di ba mga kapatiran yan? Marami kang napupulot po na pwede mong i-apply sa church. Amen? Si-share ko sa inyo one time. Napakaganda po. So, children like to disagree and clamor. Ang mga bata kadalasan yan ay gusto, ang gulo yan, di ba? Ganyan mga bata, takbo ng takbo. And children like to identify with heroes. Gusto nila, kay Batman, kay Superman. At iba naman, pag nakita yung mga sikat na basketballista, picture, di ba? Ganyan. Yung mga artista, picture. Yan, gustong-gusto nila yan. Kadun yung mga bata sa Corinth were fighting over which preacher was the greatest. Parang mga bata. Mas magaling si Pablo. Okay si Paulus. Hindi, kay Peter ako. Yan. Ganyan yung mga Kristiyano sa Korinto nakatingin sa preacher, hindi kay Christ. Di ba? Kapag ang Kristiyano nakatingin doon sa preacher, hindi kay Christ, sabi ni, babes, bata pa yan. Pag iba yung preacher, sino magpipreach ngayon? Sino? Dinala ako sa kabila. Sino magpipreach ngayon? Sino? Sino? Hindi dapat ganon. Dapat kaya ka nagpupunta sa church, hindi dahil sa preacher, kundi dahil sa salita ng Diyos na i-deliver ng preacher na nireveal ng Diyos sa kanya. Amen? Dahil ang wino-worship po natin, yung nagmamayhari po ng church, hindi yung paghahari. Yung nagmamayhari. Di ba? So, in the church of Corinth, it sounded like children on the playground. Away-away sila. Mas magaling ang lolo ko. Sabi niya, parang ganon. Di ba? Lolo ko, 90 na, tumatakbo pa. Sabi niya, hindi, mas magaling lolo ko. Lolo ko, 100 na, lumilipad. Ando na sa langit, patay na. Di ba yung pagalingan para mga bata? So, kanya po, hindi, sabi ni Pablo, hindi dapat ganyan sa church. Why? Because the work of the pastor and leaders is to help the church grow spiritually and mature in the Lord. Di ba? Tulungan natin na mag-grow po yung mga members po sa kanilang spiritual life at mag-mature. Yung kasi yung trabaho natin mga leader, especially the pastors. This is done by steady, balanced ministry of the word. In Ephesians 4, verse 1 to 16, basahin niyo po yan. It explains how this is done, papaanong gagawin. It is necessary for each member of the body to make his own contribution. Kailangan bawat member nagko-contribute to grow up the church, to edify the church, to build up the church. Question. May tanong ako sa inyo.
How you can help the church to accomplish the ministry in building up the body? How? Paano kayo makakatulong sa church? Pray. You pray. Yan po, makakatulong yan sa keep on praying na magkaroon ng unity ang church, tumibay, maranasan yung pagmamahalan, pagmamalasakitan sa isa, makita ng community, helping to one another. You pray. Pray for us. Hindi naman kami perfect eh. Di ba? Keep on praying. Yan, makakatulong yan. Ano pa? You volunteer or participate in the ministry. Sumama kayo to fulfill reaching communities. Volunteer. Hindi kaya gawin ng isang tao yan. The ministry of the church that needs to be accomplished, we need the body. You pray, you participate, you involve yourself. Diba? Ano pa? Share what you have. You can give your time, your talent, or your treasure for the expansion of God's kingdom. That's the only thing you can help. Pray. Pinakamahalaga po dyan, pray. Then you participate and share what you have. Always remember, every one of us, God gave us a gift to use it for the edification of the body of Christ. That is the gift. The gift that God gave it to us para ipalakasin ang katawan ni Kristo, ang mga kapatid. Encourage. Palakasin ang loob, yung mga nanghihina, patibayin. Yung sumusuko, buhatin. Di ba? Para wag sumuko. Tulungan lumaban sa kanilang pinagdadaanan. Every one of us here, mayroong mga pinagdadaanan, struggle sa buhay. At hindi mo kakayanin mag-isa yan. You need someone who can help you and care for you. And who is that? One of us, because we are family. Amen? We are family that needs to grow for the glorification of our Lord Jesus Christ. Alam niyo, kahit yung mga maliliit na alaga po, na itutulong po natin, malaking bagay po yun. Why? Hindi po yung amount. Sabi nga, the value is not important. The caring, the love na naramdaman nila. Di ba? Mahalaga po yun. Kahit maliit lang yan. Napifeel nila yung mahal pala ako nito. The church care for me. Hindi po ba? Naiyak tuloy ako eh. No, kasi dapat eh. Di ba? Na makita po sa pamilya ng Panginoon yung pagmamahalan at yung pagmamalasakit. Amen? So God gives spiritual gifts to His people. And then He gives these gifted people to the church to build up the saints. To build up. As the believers grow, they build the church. Habang lumalago tayo, nagiging matibay po ang church. Marami pang gusto sabihin si Pablo dito about spiritual gifts in 1 Corinthians 12, in 1 Corinthians 14, diba? Andiyan po yung mga gift of the Spirit, mababasa niyo po yan. So, the mature Christian uses his gift as a tools to build with, while an immature person use gifts as toys to play. Merong gifts, yung mga immature, parang hindi ginagamit yan. Pinagyayabang lang. May gift ako. Galing akong tumugtog, pero ayaw naman tumugtog. Diba? Galing ako mawit, pero ayaw naman magpaawit. Yun. Pinagyayabang lang. Di ba? Kaya marami sa mga miyembro ng simbahan o sa iglesia sa Corinto ay nasiyahan sa pagpapakita ng kanilang kaloob. Galing, pinapakita lang nilang gifts nila. Ngunit hindi sila interesado sa paglilingkod sa isa't isa at sa pagpapatibay ng iglesia. Magaling lang sila, sinasabi nila, pero ayaw naman nilang paggamit ang kanilang galing
to serve one another, and edifying the church. Useless yan. May galing ka nga, pero ayaw mo naman paggamit po to serve the Lord and for the edification of the church, that is useless. Walang saysayan. Ang gusto ng Panginoon, yung gifts na binigay sa atin, gamitin mo for His glory and for the edification of the church. So what is the ministry all about? It involves loving, feeding, and disciplining God's family so that His children mature in the faith and become more like Jesus Christ. That is the supreme goal po. See, ang ministry is all about loving, feeding, disciplining God's family. Pag mayroong ginagawang mali, disiplinahin. Disiplinahin, hindi parusahan. Kundi ayusin. I-train, itama para siya ay mag-mature. Di ba? Ministry is a type of service that we do for God's glory. Ano mang ministry yan? And the proclaiming of the gospel based on God's calling and giftings. No? Kung anong calling sa'yo, anong gift sa'yo, gamitin mo yan. Diba? Church ministry refers to the activities and services carried out by members of a Christian church for what purpose? To fulfill its mission and purpose. Ano yung purpose natin? To reach the communities for Christ. Making disciples of all nations. Yan po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. In making disciples in all nations. And the ministry of the church includes that one. Preaching, teaching, worship, pastoral care, evangelism, missions, and social services through outreach. That is the activities, the ministry of the church that needs to accomplish. At paano gagawin ng isang tao yan? Hindi kakayanin yan. That is why God called the body to do that. Kayo po, paano kayo makakatulong? Participate in the ministry of the church. Volunteering. Share what you have. Di ba? And pray. Para mapulpil po natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? I pray na may natutunan tayo at maipamuhay po natin ng tama. Ano po yung conclusion? We should engage in the ministry of the church. All of us are calling to engage in the ministry of the church. Mag-participate po tayo, mag-volunteer tayo kung ano po yung conviction ninyo na gusto magpagamit sa Panginoon. Then talk to the leaders and talk to us kung ano may tutulong po ninyo. And also to pray for the church building. Itong church building natin na sana ay maging sa church na. Pag nakausap natin yung naging tagapagmana si Ningning, pray for her na sana po ay makonvict po para makagalaw tayo. Marami kasi tayong pwede pang dapat gawin na pag-aralan. Hindi natin magawa dahil sa kakulangan po ng space, time, di ba? Pero kung may malaki tayong space, magagawa po natin na sabay-sabay yun. Amen? Bago po dumating si Lord. At bago po kami kunin ni Lord na meron tayong ma-raise up na mga leaders. Amen? Let's pray. Father God, maraming salamat po sa araw nito na kami po ay patuloy niyo pong tinuturuan, ginagabayan po sa aming pag-aaral. Patuloy niyo pong pinapakita sa amin kung ano pong nais niyong gawin ng iyong iglesia sa lugar ng Liptong, paano po namin aabutin ng mga tao. At maturuan po ang mga tupa na pinagkatiwala niyo po sa amin na lumago po sa pananampalataya, tumibay, at magamit po sa paglilingkod po sa iyong ubasan. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw na makatulong po sa mga nangangailangan. At ikaw po makita po sa aming buhay at ikaw po maitaas. Tunay, Panginoon, kailanman, lagi po namin nararanasan na yung pagmamahal na hindi mo po kami pinagkukulang. Tama po, ang sabi ni David,
sa haba ng buhay niya, hindi niya pang nakita na namalimos ang mga naglilingkod sa iyo. Na namalimos ng kanilang kakainin dahil pinuprovide mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa iyo mga anak na narito, Panginoon. Ganon din po yung mga nakikinig sa online, Panginoon, na I pray, continue to bless them, mag-mature sila sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala po sa iyong anak na si Jesus. Patuloy niyo pong patibayin ang kanilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang banal na Espiritu po ang patuloy na kumilos sa kanila. Lahat po ng mga nakikinig, Panginoon, continuously to bless them, embrace them, let them feel your love and care every day of their life. Ingatan niyo po sila, yung mga nasa abroad na ito. Tunay, Panginoon, kung wala ka, wala po kami magagawa. Ito po, Panginoon, ang araw nito ibinigay namin po sa iyo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. God bless po. Mamaya po ay meron yata tayong youth gathering. Sana yung mga youth, atin kayo. Mayroon po tayong mga magandang gathering. Meron daw tayong putupaw. Merienda.